taimtim na nagmamasid ang mga pandaigdigang eksperto sa ekonomiya. Matapos ideklara ng China ang pagbabawas ng kanilang pag-asa sa Pilipinas, lumabas ang isang hindi inaasahang resulta. Ang pagkaantala sa paghahatid delivery delay ng mga pangunahing tagagawa ng China ay lumampas sa 40% at sunod-sunod na pagkansela ng kontrata mula sa mga dayuhang customer ang nagsimula. Sinasabi ng mga eksperto sa pandaigdigang supply chain na hindi nila makamit ang pamantayan sa kalidad nang wala ang mga piyesa mula sa Pilipinas. Ngunit ang simula ng sitwasyong ito ay medyo di inaasahan. Nagsimula ang lahat sa isang gulo na nangyari sa isang Starbucks sa Bonifacio Global City, BGC, sa Maynila. Isang video ng mga turistang Sino na umiinom ng alak at nag-iingay sa loob ng tindahan ang mabilis na kumalat sa buong mundo. Maraming tao nakakita sa video na iyon at inisip, ang Pilipinas, sa huli, ay parang iba pang bansa sa Asya. Ang kaayusan at kagandahang asal ay ganoon lang. Ngunit ang pag-iisip na iyon ay ganap na mali. At kung gaano kalaki ang naging kapalit ng pagkakamaling iyon, ilalabas ko na ngayon ang buong kwento. Ang pangalan ko ay Marie Berger, 37 taong gulang. Ipinanganak sa Paris, France, at 50 taon na akong nagtatrabaho bilang Global Strategy Analyst. 10 taon sa mga iyon ang ginugol ko sa Shanghai at Beijing, China. Ang China ay isang bansang nagturo sa akin ng maraming bagay. Ito ay isang lugar na may mabilis na pag-unlad, napakalaking sukat, at walang katapusang enerhiya. Ngunit kasabay nito, natuto rin ako ng kaguluhan. Ang mga pampublikong lugar ay laging maingay, mahina ang kultura ng pagpila, at pang-araw-araw na nangyayari ang pagsingit. Sa subway, normal lang ang magtulakan. At sa mga restoran, karaniwan ang malakas na pagsasalita. Ang kalidad ng serbisyo ay magkaiba, parang langit at lupa. Depende sa lugar, may mga kahanga-hangang lugar. At mayroon ding napakapangit. Magkakaiba ang pamantayan sa kalinisan at kaligtasan. Iyan ang China na naranasan ko sa loob ng 10 taon. Hindi sa masama ito. Sinasabi ko lang na ganoon ito. Naniwala ako na iyon ang katangian ng Asya. Nagpapakita ng mabilis na pag-unlad, kapalit ng pagsasakripisyo ng kaayusan, at pinalalaki ang sukat kapalit ng pagpapabaya sa katumpakan. Isang araw, nagpadala ng link ang kasamahan ko sa trabaho, at iyon ay ang video ng gulo sa Starbucks sa BGC, Maynila. Ilang turistang Sino ang umiinom ng alak sa loob ng tindahan, at may mga bote ng whisky sa mesa. Nag-iingay sila ng malakas, at kitang-kita na naaabala ang ibang customer. Magalang na sinubukan ng tindero na patigilin sila ngunit walang epekto. At sa huli, dumating ang pulisya ng Pilipinas. Mabilis na kumalat ang video na iyon sa Chinese SNS. Nagkagulo rin sa mga online community ng Pilipinas. Habang pinapanood ko ang video, tumango ako. Ayan na nga, ang Pilipinas. Sa huli, ay magkakaiba rin. Ang nangyayari sa China ay nangyayari rin sa Pilipinas. Magkakatulad lang ang East Asia. Ganoon ang inisip ko. Tinalakay namin iyon habang nagla-lunch kasama ang mga kasamahan ko sa opisina sa Shanghai. Nang tanungin ko kung nakita ba nila ang video ng Starbucks sa Pilipinas, sumagot sila na oo. Sabi nila, parang China na China at mukhang magkakatulad ang lahat sa Asya. Ang konklusyon namin ay mabilis na umuunlad ngunit mahina ang pampublikong kaayusan. Sa panahong iyon, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Alam ko lang na popular ang pop culture nila, na ang mga sikat na electronics ay gawa ng kumpanyang Pilipino at magaling silang gumawa ng semiconductors. Para sa akin, ang Pilipinas ay maliit at tahimik na bansa lamang. Isang bansa na may kaunting teknolohiya ngunit maliit ang sukat na nasa pagitan ng China at iba pang malalaking bansa. Ngunit isang linggo pagkatapos noon, bigla akong tinawagan mula sa headquarters na pagdesisyonan ng business trip ko sa Pilipinas. Magkakaroon daw ng meeting sa kasosyo naming kumpanya sa Maynila. Sa totoo lang, hindi ako nasabik. Marami akong trabahong dapat asikasuhin sa China at saka sa Pilipinas pa. Mula noong gulo sa Starbucks, hindi maganda ang impresyon ko sa Pilipinas. Maingay at hindi komportable, parang China. Magulo rin ang kaayusan. Puno ng ganitong pagpapalagay ang isip ko, ngunit hindi ko maiwasan ang trip. Kaya't wala akong nagawa kundi mag-ayos ng bagahe at sumakay ng eroplano mula sa Shanghai Pudong International Airport patungong Ninoy Aquino International Airport na iya. Ang oras ng paglipad ay mahigit 2 oras. Maikli lang. Ngunit hindi ko inakala na ang maikling flight na iyon ay magpapabago ng lubusan sa pananaw ko sa buhay.
Hapon na nang lumapag ang eroplano sa Naiya. Kinuha ko ang bagahe ko at nagtungo sa gate. At sa sandaling tumapak ako sa loob ng paliparan, natanggap ko ang unang shock, tahimik. Iba ito sa mga paliparan sa China. Ang Shanghai Pudong Airport ay laging maingay. Ang mga tao ay malakas na tumatawag sa telepono. Ang mga bata ay tumatakbo at sumisigaw. At maingay din ang mga anunsyo. Ngunit ang Naiya ay tahimik. Ang mga tao ay gumagalaw ng maayos. May mahabang pila patungo sa immigration. Ngunit ang lahat ay tahimik na naghihintay. Walang sumisingit, walang nagtutulakan. Tahimik at kalmado lang silang naghihintay sa kanilang pagkakataon. Nagulat ako sa tanawing iyon. Inisip ko, ito ba talaga ang paliparan sa Asia? Kahit nang matapos ang immigration at kukunin na ang bagahe, may kaayusan sa harap ng conveyor belt ng bagahe. Ang mga tao ay umatras ng isang hakbang at naghintay. At nang lumabas ang bagahe, tahimik nilang kinuha. Walang nagtutulakan, walang sumisigaw. Ang airport staff ay ngumingiti ng magiliw habang nagtuturo ng daan at matatas mag-Ingles. Sumakay ako ng taxi patungo sa business hotel sa Makati. Kahit sa loob ng taxi, may nakakagulat na nangyari. Tahimik ang driver. Sa China, halos lahat ng driver ng taxi ay kumakausap sa iyo o tumatawag sa telepono. Ngunit iba ang driver na ito. Magalang siyang nagsasalita ng mga kinakailangan lamang at hindi niya binuksan ang radyo kahit hindi ko hiningi. Tahimik at ligtas lang siyang nagmaneho. Ang tanawin ng Maynila na makikita sa bintana ng kotse ay kahanga-hanga rin. Malinis ang kalsada, malinaw ang mga linya, at mukhang natural lang na sumusunod sa traffic light ang lahat. Sa Tsina, maraming kotse ang umaandar bago magbago ang ilaw. Ngunit dito, ang lahat ay tumpak na sumusunod sa ilaw. Ang mga naglalakad ay tumatawid lamang sa pedestrian lane at halos walang-walang ingat na tumatawid. Dumating ako sa hotel bandang 3:30 ng hapon. Nang mag-check-in ako, perpektong Ingles ang ginamit ng staff. Walang pag-aalangan, malinaw ang paliwanag, at mabilis at tumpak ang proseso. Sa mga hotel sa China, umaabot ng 15 minuto ang check-in. Ngunit dito, hindi man lang umabot ng 5 minuto. Pagpasok ko sa kwarto at habang nag-aayos ng bagahe, nag-isip ako may mali. Iba ito sa inaasahan ko. Nakita ko ang video ng gulo sa Starbucks at inakala ko na magulo rin ang Pilipinas, tulad ng China. Ngunit ang nakita ko ay kabaligtaran. Kaayusan, katahimikan, katumpakan. Iyan ang Pilipinas na naranasan ko sa loob ng 3 oras. Naligo ako at nagpalit ng damit. May lakad ako para maghapunan kasama ang kinatawan ng partner company sa 7:00 ng gabi. Magkikita kami sa isang restaurant malapit sa hotel. Lumabas ako sa hotel bandang 6:00. Habang naglalakad sa bayan ng Makati, mas marami pa akong naobserbahan. Nakakagulat na malinis ang bayan. Halos walang basura at halos walang upos ng sigarilyo. Sa kalsada ng malalaking lungsod sa China, karaniwan ng basura. Ngunit dito, hindi. Ang pananamit ng mga tao ay maayos at mabilis ang kanilang paglalakad. Ngunit hindi mukhang nagmamadali. Mukha lang silang mahusay na gumagalaw patungo sa kanilang destinasyon. Dumaan ako sa pasukan ng istasyon ng tren. At nagulat ako ulit nang makita ang mga taong umaakyat sa hagdan. Ang mga subway sa China ay laging masikip at maingay. Ang mga tao ay nagtutulakan, sumisigaw, at mabilis na gumagalaw. Ngunit dito, iba. Tahimik na umaakyat ang mga tao sa hagdan at natural silang gumagamit ng kanang bahagi ng daanan. Nang dumating ako sa restaurant, naghihintay na ang kinatawan ng partner company. Attorney, Jose Marijoey Panganiban ang pangalan niya. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 40s, nakasuit at may magalang na pag-uugali. Nagkamayan kami at umupo at kahanga-hanga ang una niyang sinabi, "Salamat po at naglakbay kayo ng malayo. Sana ay hindi kayo masyadong napagod." Isang simpleng pagbati, ngunit naramdaman ko ang pagmamalasakit. Sa mga business meeting sa China, halos agad na pumapasok sa pangunahing usapin, ngunit dito, iba. Nagsimula siya sa pag-aalala muna sa kausap. Nagkaroon kami ng magaan na usapan habang naghahapunan. Si Attorney Panganiban ay ipinanganak at lumaki sa Maynila. Nag-aral ng management sa universidad. At 15 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya. Kalmado ang kanyang pagsasalita. Malinaw ang paliwanag. At tumpak ang sagot sa mga tanong. Nang matapos ang pagkain, nagsimula na ang seryosong usapan. Ipinaliwanag ko ang takbo ng Chinese market at tinalakay niya ang diskarte ng kumpanya sa Pilipinas. Ngunit habang nag-uusap,
Mas marami pa akong natuklasang nakakagulat. Ang kanyang pagsusuri ay napakatumpak. Ang mga kumpanya sa China ay kadalasang nagpopokus sa pagguhit ng malaking larawan, nakatuon sa sukat, bilis, at pagpapalawak. Ang pananaw ay, pwede nang asikasuhin ang detalye sa huli. Ngunit iba si attorney, Panganiban. Nagsimula siya sa detalye at unti-unting umabot sa malaking larawan. Lahat ng numero ay tumpak, ang lahat ng plano ay may basehan, at may nakahandang solusyon para sa lahat ng panganib. Nagtanong ako, kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pagbabago sa Chinese market, paano kayo tutugon? Agad siyang sumagot. Mayroon na kaming 3 senaryo na inihanda at may kaukulang aksyon para sa bawat senaryo at ipinakita pa niya iyon sa tablet niya. Ang manual ng pagtugon para sa iba't ibang sitwasyon ay perpektong nakaayos. Napagtanto ko sa sandaling iyon, ito ang paraan ng kumpanya sa Pilipinas. Inuuna nila ang katumpakan kaysa sa bilis, ang kalidad kaysa sa sukat, at ang katatagan kaysa sa pagpapalawak. At nalaman ko na hindi iyon maling paraan. Sa katunayan, naisip ko na mas magiging mahusay pa ito sa pangmatagalan. Natapos ang meeting sa hapunan at pauwi na ako sa hotel. Lagpas alas, 10 na ng gabi, ngunit mukhang ligtas ang bayan. May mga babaeng naglalakad ng mag-isa. Maliwanag ang mga convenience store. At paminsan-minsan, may nagpapatrolyang kotse ng pulisya. Sa China, medyo nakakabahala ang maglakad na mag-isa sa gabi. Ngunit dito, wala akong naramdamang ganoon. Pagbalik ko sa kwarto ng hotel, humiga ako sa kama. Nag-isip ako habang inaalala ang araw na iyon. Ang mga pagpapalagay ko sa Pilipinas ay ganap na mali. Nakita ko ang video ng gulo sa Starbucks at inakala ko na magulo rin ang Pilipinas tulad ng China. Ngunit ang lahat ng nakita ko ay kabaligtaran. Kaayusan, katahimikan, katumpakan. Iyan ang Pilipinas na natuklasan ko sa loob lamang ng isang araw. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang masaksihan ko sa loob ng isang linggo ay lubos na magpapabago sa aking mga pinahahalagahan. At sa prosesong iyon, makikita ko ng harapan kung gaano kalaking pagkakamali ang ginagawa ng China. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, bumisita ako sa headquarters ng partner company. Isang 20 ng palapag na gusali sa Makati. At ang labi pa lang ay kahanga-hanga na. Malinis, moderno, at tahimik. Karamihan sa mga gusali ng malalaking kumpanya sa Sina ay maringal ngunit maingay, ngunit iba ito. Ang staff sa reception ay nakangiti akong sinalubong. Ang buong proseso ng pag-verify sa pangalan ko, paghanda sa visitor pass, at pag-contact sa taong kausap ay natapos sa loob lamang ng 3 minuto. Sa Sina, umaabot ng 10 minuto ang ganoong proseso. Sumakay ako sa elevator patungo sa ika-15 palapag. Tahimik ang pasilyo. Nakasara ang pinto ng meeting room. At ang mga empleyado ay nakatutok sa trabaho sa kanilang mga desk. Halos lahat ng opisina sa China ay maingay. Malakas na tumatawag sa telepono ang mga tao. Nag-uusap habang naglalakad sa pagitan ng mga desk. At dahil bukas ang pinto ng meeting room, naririnig ang lahat ng pinag-uusapan sa meeting. Ngunit dito, ang lahat ay tahimik at mahusay na gumagalaw. Nang pumasok ako sa meeting room, 5 tao na ang nakaupo kasama si attorney. Panganiban, nandoon din ang technology team lead, marketing director, finance officer, at ang CEO. Lahat sila ay nakasuit at may laptop at mga dokumento na nakahanda sa harap nila. Ang meeting ay nagsimula ng eksaktong alas 9. Sa China, karaniwan ang pagkaantala ng 15 hanggang 30 minuto sa pagsisimula ng meeting. Ngunit dito, tumpak ito hanggang sa segundo. Ang CEO ang unang bumati. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa kabila ng inyong abala. 3 ang pangunahing tatalakayin natin ngayon. Ang sitwasyon ng kasalukuyang proyekto, ang plano sa pagpapalawak sa hinaharap, at ang mga hakbang sa risk management. Malinaw ito. Sa mga meeting sa China, madalas na malabo ang agenda. Madalas na natatapos ang meeting nang walang konklusyon dahil sa kung ano-anong pinag-uusapan. Ngunit dito, malinaw ang layunin mula pa sa simula. Nagsimula ang technology team lead sa unang presentasyon. Ang paliwanag tungkol sa produktong kasalukuyang ginagawa ay nakakagulat na detalyado. Nakalista ang lahat ng specification, ang resulta ng pagsubok ay nakagraph, at ang pamantayan sa kalidad ay inihambing sa mga internasyonal na pamantayan. Ang mga presentasyon ng kumpanya sa China ay kadalasang nakasentro sa vision. Nagpapakita ng malaking larawan,
Nangangako ng kinabukasan at nagbibigay diin sa posibilidad. Sinasabi nilang idadagdag na lang ang mga konkretong numero at resulta ng pagsubok sa huli. Ngunit kabaligtaran ang kumpanya sa Pilipinas. Inuuna nila ang katotohanan kaysa sa vision, ang ebidensya kaysa sa posibilidad, at ang resulta kaysa sa pangako. Nagtanong ako, gaano kataas ang defect rate ng produktong ito? Agad sumagot ang technology team. Lead, sa kasalukuyan, 0.3%. Kung ikukumpara sa industry average na 2%, napakababa nito. Ang layunin namin ay ibaba pa ito sa 0.1%. Konkreto at tumpak. Ang isang kumpanya sa China ay marahil sumagot ng halos wala nang walang tumpak na numero. Ngunit dito, iba. Lahat ng sagot ay may basehan. At lahat ng pahayag ay suportado ng datos. Ang marketing director ang nagsimula sa pangalawang presentasyon. Ang plano sa pagpapalawak sa pandaigdigang market ay kahanga-hanga rin. May pagsusuri sa market sa bawat bansa. Nakaayos ang sitwasyon ng mga kakumpetensya. At ang diskarte sa pagpasok ay binalangkas ng paunti-unti. Ang nakakagulat lalo ay ang risk analysis. Ang mga posibleng problema sa bawat market ay detalyadong nakalista at may nakahandang solusyon para sa bawat problema. Kasama rito ang pagbabago sa exchange rate, kawalang tatag sa politika, kultural na regulasyon, at problema sa logistics. Ang mga plano sa pagpapalawak ng kumpanya sa China ay kadalasang agresibo. Ang paraan ay pumasok muna at aayusin na lang ang problema sa huli. Ang mabilis na pagpapalawak ang pangunahin at ang panganib ay pangalawa. Ngunit ang kumpanya sa Pilipinas ay kabaligtaran. Maingat na naghahanda, binabawasan ang panganib at ang layunin ay ang matatag na pagpapalawak. Ang finance officer ang nagbigay ng pangatlong presentasyon. Ang plano sa pamumuhunan at pagtataya sa kita ay tumpak din. Lahat ng numero ay may basehan. Ang lahat ng pagtataya ay konserbatibo at mukhang posible ang lahat ng plano. Lalo akong nakumbinsi. Ang lakas ng kumpanya sa Pilipinas ay hindi sa bilis, kundi sa katumpakan. Hindi sa sukat, kundi sa kalidad. Hindi sa pagpapalawak, kundi sa katatagan. At napagtanto ko na hindi yun kahinaan, kundi kalakasan. Ang meeting ay natapos ng tanghali. Tumagal ito ng 3 oras. Ngunit hindi kami nagkaroon ng lull kahit minsan. Ang lahat ay nakatutok. Ang lahat ng tanong ay nasagot. At ang lahat ng agenda ay may konklusyon. Sa mga meeting sa China, sa loob ng 3 oras, madalas kaming humihinto ng ilang beses. May mga taong lumalabas-pasok at tumatawag sa telepono. Ngunit dito, walang ganoon. Nag-lunch kami ng magkasama. Nagpunta kami sa isang Filipino cuisine na restaurant malapit sa kumpanya na may malinis at tahimik na kapaligiran. Habang naghihintay sa in-order, nagtanong ang CEO, "Kumusta ang Chinese market? Nabalitaan naming nagbago ng malaki ang sitwasyon kamakailan." Sumagot ako ng tapat. "Opo, nagbago ng malaki. Pinalalakas ng gobyerno ng China ang patakaran sa self-reliance at nagsisikap ang mga kumpanya na bawasan ang pag-asa sa ibang bansa. Kapansin-pansin ang pagkilos na bawasan ng pag-asa sa mga piyesa at teknolohiya na gawa sa Pilipinas." Tumango ang CEO. "Naiintindihan ko. Nakita rin namin ang pagkilos na iyan. Ngunit hindi kami masyadong nag-aalala." Nagtanong ako, "Bakit?" Kalmadong ipinaliwanag ng CEO, "Ang lakas namin ay nasa teknolohiya na hindi madaling mapalitan. Totoo na mabilis na umuunlad ang China, ngunit mayroon pa ring agwat sa kalidad. Lalo na sa bahagi ng precision technology, katatagan at tibay. At aabuti ng oras bago lumiit ang agwat na iyan. May kumpiyansa ang tono niya, ngunit hindi siya mayabang. Isang kumpiyansa na may basehan. Naisip ko, ganoon ba talaga? Kung iisipin ang bilis ng China, hindi ba't mabilis ding liliit ang agwat? Ngunit iyon ay isang pagkakamali dahil sa loob ng ilang buwan. Makikita ko ng harapan kung gaano kalaking pagkakamali ang ginagawa ng China. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa factory sa hapon, isang manufacturing facility na nasa labas ng Maynila, na inabot ng 1 oras sa kotse. Ang unang impression ko pagdating sa factory ay kalinisan. Malinis ang labas ng gusali, maayos ang parking lot, at malinaw ang mga karatula. Nagkaroon kami ng safety education at nagpalit ng uniform. Sa mga factory sa China, formal lang ang safety education. Ang layunin ay matapos agad at makapasok sa work area. Ngunit dito, iba.
Magalang na ipinaliwanag ang mga tuntunin sa kaligtasan sa loob ng 30 minuto, kinumpirma kong may tanong at sinuri kung tama ang suot ng lahat ng kagamitan. Nang pumasok ako sa production line, nagulat ako ulit. Tahimik ito. Halos lahat ng factory sa China ay maingay. Nagahalo ang tunog ng makina, ingay ng mga manggagawa, at tunog ng forklift. Ngunit dito, ang tunog lang ng makina ang naririnig. Ang mga manggagawa ay tahimik na nakatutok sa kanilang trabaho. Walang hindi kinakailangang usapan, at lahat ng kilos ay mahusay. Bumisita rin kami sa quality control room. Dito sinusuri ang lahat ng produkto, at napakahigpit ng pamantayan. Ang maliit na gasgas ay itinatala bilang depekto, at kung lumihis ng kaunti sa specification, isinasagawa ang rework. Ang lahat ng datos ay itinatala at maaaring masubaybayan. Ipinaliwanag ng quality control manager. Ang layunin namin ay zero defect. Walang depekto. Hinding-hindi kami papayag na makarating sa customer ang mga depektibong produkto. Kaya't nagsasagawa kami ng maraming inspection. Itinatala ang lahat ng proseso at kung may problema, inaalam agad namin ang sanhi at nagsasagawa ng pagpapabuti. Sa mga factory sa China, ang bilis ang pangunahin. Ang pananaw ay gumawa ng mabilis, magpadala ng mabilis, at asikasuhin na lang ang problema sa huli. Kahit mataas ang defect rate, tatakpan na lang sa dami. Ngunit ang factory sa Pilipinas ay kabaligtaran. Ang kalidad kaysa sa bilis, ang katumpakan kaysa sa dami. Pagkatapos ng factory tour, nag-isip ako sa kotse pabalik sa Maynila. Ang Pilipinas na nakita ko sa loob ng 2 araw ay ganap na iba sa inaakala ko. Isang bansang maayos, tumpak, matatag at nagbibigay halaga sa kalidad. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang saloobin ng mga tao. Sa China, ang lahat ay nagmamadali. Gustong magtagumpay ng mabilis, kumita ng mabilis, at umakyat sa posisyon ng mabilis. Ngunit iba ang mga tao sa Pilipinas. Gusto nilang umusad ng tama, kahit mabagal, at inuuna ang pangmatagalang tiwala kaysa sa panandaliang kita. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang laptop at inayos ang mga nakita ko. Ito ang nakasulat sa aking ulat. Ang kompetisyon ng mga kumpanya sa Pilipinas ay nasa katumpakan, hindi sa bilis. Kung ang China ay nangingibabaw sa sukat, ang Pilipinas ay nakakumbinsi sa kalidad. Ang pagkakaibang ito ay mukhang pabor sa China sa panandalian. Ngunit mas matibay ang Pilipinas sa pangmatagalan. Sa panahong iyon, inakala ko na isa lamang itong obserbasyon. Ngunit makalipas ang ilang buwan, malalaman ko na ang obserbasyong ito ay isang tumpak na pagtataya. Sa sandaling minamaliit ng China ang Pilipinas, nagsimulang gumuho ang lahat. Pagkatapos ng business trip ko sa Pilipinas, bumalik ako sa Shanghai pagkatapos ng 1 linggo. Ang pagkakaiba ay agad na naramdaman pagbaba ko sa paliparan. Maingay, malakas na nagsasalita ang mga tao. Nagtutulakan habang nagmamadali at pang-araw-araw ang pagsingit. Hanggang 1 linggo lang ang nakalipas. Inakala ko na normal lang ito. Ngunit pagbalik ko mula sa Pilipinas, naramdaman ko na hindi ito komportable. Pagbalik ko sa opisina, nagtanong ang mga kasamahan ko, "Kumusta ang Pilipinas? Ayon ba sa inaasahan? Katulad ba ng China?" Medyo nag-alinlangan ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Ang magsabi lang ng mabuti ay hindi sapat. At ang ganap na iba ay hindi konkreto. Ang kahanga-hanga ay baka tunog karaniwan. Sa huli, sumagot ako. Mas sistematiko kaysa sa inaakala. Maayos, tumpak, at nagbibigay halaga sa kalidad. Medyo iba ang approach kumpara sa China. Tumango ang mga kasamahan ko, ngunit hindi sila masyadong nagpakita ng interes. Para sa kanila, ang Pilipinas ay maliit pa ring bansa at hindi gaanong mahalaga kumpara sa napakalaking market ng China. Makalipas ang 1 buwan, nagkaroon ng malaking anunsyo ang gobyerno ng China. Bawasan daw ang pag-asa sa ibang bansa sa mga pangunahing industriya, lalo na sa semiconductors, battery, at precision parts. Idineklara nila ang pagkamit ng self-reliance. Habang pinapanood ko ang balita, nag-alala ako. Makatotohanan ba ang layuning ito? Kung iisipin ang pamantayan sa kalidad at katumpakan na nakita ko sa factory sa Pilipinas, mahirap isipin na makakamit iyon ng China sa maikling panahon. Ngunit optimistiko ang mga tao sa paligid ko. Tingnan mo ang bilis ng China. Marami ng sektor ang nasa world class na. Kayang-kaya na makahabol sa Pilipinas. Matter of time lang yan. Ganoong mga salita ang maririnig. Sa meeting sa loob ng kumpanya, ganoon din ang kapaligiran.
Sinabi ng strategy team lead habang nagpe-present. May plano kaming bawasan ng pag-asa sa mga piyesa mula sa Pilipinas ng 50%. Mabilis na lumalaki ang mga supplier sa China at mas mataas ang price competitiveness nila. Tinaas ko ang kamay ko at nagtanong, kumusta ang kalidad? Ka-level ba ng piyesa ng Pilipinas? May kumpiyansa na sumagot ang strategy team lead. Halos pareho. May agwat pa sa ilang bagay, ngunit mabilis itong bumubuti. Makakahabol kami ng lubusan sa loob ng 1 taon. Tumango ako, ngunit nagdududa ako sa isip ko. Hindi ko malimutan ang quality control system, ang proseso ng pagsubok, at ang numerong 0.3% defect rate na nakita ko sa factory sa Pilipinas. Makakamit ba talaga ng mga supplier sa China ang level na iyon? Makalipas ang 2 buwan, lumabas ang unang senyales. May ulat na dumating mula sa production team ng kumpanya na nagsasabing mas mataas ang defect rate ng mga substitute parts na gawa sa China kaysa sa inaasahan. Ang mga piyesa mula sa Pilipinas ay may defect rate na 0.5%, habang ang gawa sa China ay lumampas sa 3%. Ipinaliwanag ng production team lead sa meeting. Kung titingnan lang ang numero, parang maliit lang ang pagkakaiba, ngunit malaki ang epekto sa aktual. Kapag mataas ang defect rate, dumarami ang rework, naantala ang paghahatid, at dumarami ang reklamo mula sa customer. Lalo na ang mga dayuhang customer na sensitibo sa kalidad. Ang defect rate na 3% ay hindi katanggap-tanggap. Tumutol ang strategy team lead. Pansamantalang problema lang yan. Bahagi lang yan ang proseso ng pag-adjust ng mga supplier sa China. Bubuti yan sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi ito bumuti. Lumipas ang 3 at 4 na buwan. Ngunit mataas pa rin ang defect rate at nagkaroon pa ng ibang problema. Sunod-sunod na lumabas ang pagkaantala sa paghahatid, hindi pagtugma sa specification, at pagkabigo sa pagsubok. Nagsimulang magprotesta ang mga dayuhang customer. May email na dumating mula sa isang kumpanya ng sasakyan sa Europa at mahigpit ang nilalaman. Ang kalidad ng mga piyesa na naihatid kamakailan ay hindi nakamit ang pamantayan. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, mapipilitan kaming muling pag-isipan ang kontrata. Pinag-aaralan naming bumalik sa paggamit ng piyesa na gawa sa Pilipinas. Napabuntong hininga ako habang binabasa ang email na iyon. Inaasahan ko na kasi, ang tiwala na itinayo ng kumpanya sa Pilipinas ay hindi ginawa sa magdamag. Itinayo ito sa loob ng ilang dekada. Habang pinananatili ang kalidad, tinutupad ang mga pangako at sinusolusyonan ang mga problema. Imposibleng habulin iyon ng China. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa loob ng kumpanya. Ang mga taong optimistiko noong una ay unti-unting nag-alala. Dahil nagpapatuloy ang pagkaantala sa produksyon, dumarami ang reklamo ng customer at nagsimulang bumaba ang benta. Isang araw, sa 5 buwan, nagkaroon ng emergency board meeting. Sinabi ng CEO ng seryoso, dapat nating muling pag-isipan ang diskarte. Ang plano na bawasan ang pag-asa sa mga piyesa mula sa Pilipinas ay naglalagay sa kumpanya sa panganib. Nagdahilan ng strategy team lead. Mas mabagal ang pagpapabuti ng mga supplier sa China kaysa sa inaasahan. Ngunit hindi tayo dapat sumuko. Magtatagumpay tayo sa pangmatagalan. Ngunit tumutol ang finance officer. Baka tama po kayo sa pangmatagalan, ngunit makakaya ba natin sa panandalian? 3 dayuhang customer na ang nagkansela ng kontrata at 2 ang nagbigay ng babala. Kung magpapatuloy ito, mawawala sa atin ang 20% ng target sales natin ngayong taon. Tumahimik ang meeting room. Ang lahat ay nakaupo ng seryoso. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, nagsimula na ang kapalit ng pagmamaliit ng China sa Pilipinas. At hindi lang ito problema ng isang kumpanya. Pagkatapos ng meeting, pagbalik ko sa opisina, tahimik na sinabi ng isang kasamahan. Mukhang ganoon din ang sitwasyon sa ibang kumpanya. Nagkakaproblema sila sa kalidad nang sinubukan nilang palitan ng piyesa ng Pilipinas. Nanginginig ang buong industriya. Naalala ko ang sinabi ng CEO ng partner company sa Pilipinas. Ang lakas namin ay nasa teknolohiya na hindi madaling mapalitan. Noong una, inakala ko na nagmamalaki lang siya. Ngunit ngayon, tumpak na pagtataya pala iyon. Ang China ay nangingibabaw sa sukat at bilis. Ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa kalidad at katatagan. At ang resulta ng pagsubok, na mabilis na magpalit ng hindi pinapansin ng agwat na iyon ay ang pagbabayad ng kapalit. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop at gumawa ng ulat. Ang pamagat ay ang katotohanan at panganib ng diskarte sa pagpapalit ng piyesa ng Pilipinas. Malamig ang nilalaman.
Totoo na mabilis na umuunlad ang technological level ng mga suppliers sa Tsina. Ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa Pilipinas sa stability ng kalidad, precision ng proseso at defect management. Ang pagtatangka na punan ng agwat na ito sa maikling panahon ay nagdudulot ng kabaligtaran na epekto. Nagre-resulta sa pagkawala ng tiwala ng dayuhang customer, pagkansela ng kontrata at pagkawala ng market share. Habang nagsusulat ako ng ulat, nalulungkot ako dahil hanggang 1 buwan lang ang nakalipas, optimistiko pa ang kumpanya. Naniwala sila sa lakas ng China at inakala na madaling mapalitan ng Pilipinas, ngunit iba ang katotohanan. Ang teknolohiya at tiwala na itinayo ng Pilipinas ay hindi madaling gibain sa magdamag at ito ay simula pa lamang. Sa loob ng ilang buwan, nilitaw ang parehong problema sa buong China. Nagsisimula ng lumabas nang husto ang kapalit ng pagmamaliit sa Pilipinas. Pagdating sa ika-6 na buwan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi lang sa kumpanya namin, kundi sa buong manufacturing industry ng China, lumitaw ang parehong problema. Sunod-sunod na nabigo ang pagtatangka na palitan ng mga pangunahing pyesa mula sa Pilipinas. At ang epekto ay lumampas sa inaasahan. Isang di-opisyal na pagpupulong ng industriya ang ginanap sa isang hotel sa Shanghai. Nagtipo ng mga executive na mga pangunahing tagagawa at mabigat ang kapaligiran dahil lahat sila ay may parehong problema. Nagbukas ng bibig ang vice president ng isang electronics manufacturer. Ang aming kumpanya ay pinalitan din ng display parts na gawa sa Pilipinas ng gawa sa Tsina, ngunit hindi naabot ng color reproduction rate ang pamantayan. Nagsimulang magkansela ng order ang mga buyer sa Europa. Kung magpapatuloy ito, magiging masama ang performance namin ngayong taon. Napabuntong hininga rin ng executive ng isang kumpanya ng pyesa ng sasakyan. Pinalitan namin ang battery management system, ngunit hindi ito pumasa sa stability test. Sinira ng isang kumpanya ng sasakyan sa Germany ang kontrata. Ang relasyon na itinayo sa loob ng 10 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang kinatawan ng isang semiconductor equipment manufacturer ay napaiyak. Sinubukan namin gawing lokal ang precision parts, ngunit napakalaki ng tolerance. Ang gawa sa Pilipinas ay tumpak hanggang sa micrometer, ngunit hindi pa naabot ng gawa sa China ang level na iyon. Sa huli, tumaas ng higit sa 10 beses ang defect rate. Tahimik lang akong nakikinig sa lugar na iyon, dahil lahat sila ay gumawa ng parehong pagkakamali. Minamaliit nila ang technological capability ng Pilipinas. Naniwala sila na sapat na ang sukat at bilis para makahabol sa kalidad. Ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Napangiti ng mapait ang isang executive at sinabi, ang gobyerno ay nagbibigay diin sa self-reliance, ngunit alam ng lahat sa field na imposible iyon. Ngunit walang makapagsalita. Natatakot kaming magmukhang tumututol sa patakaran. Tumango ang lahat sa sinabing iyon. Ang problema ng Tsina ay hindi lang sa teknolohiya. Mayroon ding politikal na presyon. Dahil ang self-reliance ay naging pambansang layunin, napilitan ng mga kumpanya na magpalit kahit hindi pa sila handa. At ang resulta ay naging kahabag-habag. Kinabukasan, pagbalik ko sa opisina, may mas nakakagulat pang balita na naghihintay. Naglabas ng opisyal na pahayag ang gobyerno ng Tsina. Ito ang nilalaman. Pabilisin ang self-sufficiency sa pangunahing teknolohiya, bawasan pa ang pag-asa sa ibang bansa, at kamtin ng kumpletong lokalisasyon, lalo na sa sektor ng semiconductors at precision parts. Naghiyawan ng mga kasamahan ko. Sinusuportahan tayo ng gobyerno. Hindi na natin kailangan ng pyesa ng Pilipinas. Magiging pinakamalakas ang China sa mundo. Ganoong mga salita ang maririnig. Ngunit nag-alala ako dahil napakalaki ng agwat sa pagitan ng katotohanan sa field at ng layunin ng gobyerno. Nagkaroon ng emergency strategy meeting sa meeting room. Nagpilit ang management na dapat nilang baguhin ang plano batay sa anunsyo ng gobyerno. Dapat nating bawasan pa nang mas mabilis ang pag-asa sa pyesa ng Pilipinas. Dapat tayong magbigay pa ng mas maraming investment sa mga suppliers sa China. Ito ay pambansang patakaran, kaya't dapat nating sundin. Maingat na tumutol ang production team lead. Ngunit hindi pa nalulutas ang problema sa kalidad. Sunod-sunod ang reklamo mula sa customer at dumarami ang pagkansela ng kontrata. Kung mas mabilis tayong magpalit ngayon, lalo lang lalala ang sitwasyon. Mariing sinabi ng strategy executive. Dapat nating tanggapin ng panandali ang kahirapan. Sa pangmatagalan, dapat tayong maging self-reliant. Hindi tayo maaring umasa na lang ng tuloy-tuloy sa Pilipinas. Naisip ko, hindi ito self-reliance, kundi self-destruction.
Kung ipipilit ang pag-usad ng walang paghahanda, masisira lang ang kumpanya. Ngunit hindi ko iyon masabi. Kitang-kita na ako'y sisihin kung sakaling sabihin ko iyon. Pagkatapos ng meeting, tahimik na lumapit sa akin ang isang nakatatandang kasamahan. Ano sa tingin mo? Sabihin mo ng tapat. Nag-alinlangan ako ng kaunti. At sumagot. Nabisita ko ng personal ang Pilipinas. Nakita ko ang factory nila, ang quality control system nila, at ang paraan ng trabaho nila. Kailangan namin ng hindi bababa sa 5 taon para makamit ang level na iyon. Ang pilitin ng pagpalit ngayon ay suicide. Napabuntong hininga ang nakatatanda. Alam ko rin, ngunit hindi ko masabi. Mukha kasing tumututol ako sa patakaran ng gobyerno. Wala tayong magagawa kundi sumunod, kahit na ito ay daan patungo sa kapahamakan. Ang usapang iyon ay nagpabigat sa loob ko. Ang problema ng China ay hindi lang agwat sa teknolohiya. Ang politikal na presyon, ang nationalistic atmosphere, at ang pagmamataas na hindi makaharap sa katotohanan ay naghalo-halo. Pagkatapos ng 1 linggo, isang malaking kumpanya ng telecom equipment sa China ang naglabas ng mahalagang anunsyo. Ganap nilang ititigil ang paggamit ng piyesa na gawa sa Pilipinas at lahat ng piyesa ay papalitan ng gawa sa China. Ibinabalita ito ng media bilang tagumpay ng self-reliance. Naglabas ng pagbati ang gobyerno at ang SNS ay napuno ng patriotic fervor. Ngunit iba ang pananaw ng mga tao sa industriya. Bulong ng isang kasamahan. Nawalan na ng 2 proyekto sa Europa ang kumpanyang iyan dahil sa problema sa kalidad. Ang anunsyo ngayon ay parang pagtatagulang ng pagkatalo bilang tagumpay. Tumango ako sa sinabing iyon. Tinatalikuran ngayon ng China ang katotohanan. Hindi nila kinikilala ang problema. Tinatago ang pagkabigo at nagpapanggap na nagtagumpay. At ang saloobing iyon ay nagpapalala pa sa sitwasyon. Makalipas ang 2 buwan, nagkaroon ako ulit ng business trip sa Pilipinas. Isang emergency meeting ito dahil sa problema sa kalidad sa panig ng China. Naantala ang proyekto at kailangan naming makipag-ugnayan sa partner company sa Pilipinas para maghanap ng solusyon. Iba ang pakiramdam ko paglapag ko sa NAIA. Kung ang unang pagbisita ay sorpresa, ngayon ay ginhawa. Ang maayos na paliparan, ang tahimik na mga tao, ang tumpak na mga anunsyo. Lahat ng iyon ay naging komportable sa pakiramdam. Parang nakalabas ako sa kaguluhan ng Shanghai. Nang bumisita ako sa partner company, sinalubong ako ni Attorney Panganiban. Magalang pa rin siya, ngunit may bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Umupo kami sa meeting room at nagsimulang mag-usap. Marie, magiging tapat ako. Nag-aalala kami sa mga balita na naririnig namin mula sa China kamakailan. Maraming kumpanya ang sumusubok na palitan ng mga piyesa na gawa sa Pilipinas ng gawa sa China, ngunit sunod-sunod na lumalabas ang problema sa kalidad. Wala akong nagawa kundi aminin. Tama po kayo. Ang aming kumpanya ay humaharap din sa problemang iyan. Ang technological level ng mga supplier sa China ay mas mababa kaysa sa inaasahan at kulang ang stability ng kalidad. Lalo na sa sektor ng precision parts, malaki ang agwat. Tumango si Attorney Panganiban. Ayon sa inaasahan namin, ang kalidad ay hindi ginagawa sa magdamag. Kailangan ito ng mga dekada ng naipong know-how, mahigpit na pamantayan at walang tigil na pagpapabuti. Totoo na mabilis na umuunlad ang China, ngunit kailangan pa nila ng oras sa kalidad. Ang tono niya ay hindi mayabang. Sinasabi lang niya ang katotohanan, ngunit ang katotohanan iyon ay mahirap tanggapin para sa China. Maingat akong nagtanong. Kung gayon, paano nakikita ng mga kumpanya sa Pilipinas ang sitwasyong ito? Nag-isip ng kaunti si Attorney Panganiban at sumagot. Nakikita namin ito bilang alalahanin at oportunidad ng sabay. Ang alalahanin ay maaaring maging unstable ang Chinese market. Kung maraming kumpanya sa China ang magkakaproblema sa kalidad, maaaring magulo ang buong supply chain. Ngunit kasabay nito, isa rin itong oportunidad. Ang kahalagahan ng kalidad ay muling binibigyang diin at ang halaga ng mga produktong Pilipino ay muling sinusuri. Pinag-isipan ko ang sinabing iyon. Hindi sinisisi ng Pilipinas ang pagkakamali ng China. Tahimik lang silang nagtatrabaho at naghihintay. Nagsasalita sa pamamagitan ng kalidad, nagpapatunay sa pamamagitan ng tiwala at naghihintay na ilabas ng oras ang katotohanan. Binisita ko ulit ang factory. May nagbago kumpara sa 6 na buwan na ang nakalipas. Mas automated ang production line, na-upgrade ang quality inspection equipment at mukhang masanay pa ang mga manggagawa. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay hindi humihinto at patuloy na nagbabago, ipinaliwanag ng quality control manager.
Hindi kami kontento. Ang kasalukuyang defect rate ay 0.2%. Ngunit ang layunin namin ay 0.1%. Patuloy kami nagsisikap na lumapit sa perpekto. Iyan ang paraan namin para mabuhay sa market. Nang marinig ko ang sinabing iyon, naramdaman ko ulit ang pagkakaiba sa Tsina. Ang Tsina ay nakatutok sa mabilis na paghabol at ang Pilipinas ay nakatutok sa pag-usad patungo sa perpekto. Ang Tsina ay nagmamadaling humabol sa Pilipinas at ang Pilipinas ay dahan-dahang umaakyat patungo sa mas mataas na lugar sa kotse pabalik sa Maynila. Kinuha ko ang notebook ko at isinulat, mali ang diskarte ng Tsina sa pinakapundasyon. Para makahabol sa Pilipinas, dapat nilang matutunan ang paraan ng Pilipinas, ngunit nananatili sila sa sarili nilang paraan. Ang kalidad kaysa sa bilis, ang katumpakan kaysa sa sukat, ang matatag na pag-unlad kaysa sa mabilis na paglago. Ito ang lakas ng Pilipinas, ngunit hindi ito kinikilala ng Tsina. Naghapunan ako sa hotel at nanood ng balita. Ang balita sa Tsina ay nagbibigay diin pa rin sa tagumpay ng self-reliance. Puno ng balita tungkol sa pagbawas ng pag-asa sa Pilipinas, pagtaas ng bahagi ng lokal na piyesa, at pagkamit ng sariling teknolohiya. Ngunit sa likod niyon, ibang bagay ang nangyayari. Kinakansela ang mga kontrata dahil sa problema sa kalidad, umaalis ang dayuhang customer, at gumuguho ang tiwala. Ipinaggiriwang ng Tsina ang panlabas na tagumpay, habang tinatalikuran ng tunay na pagkabigo sa eroplano pabalik sa Shanghai kinabukasan. Nag-isip ako, bakit ganoon na lang ang pagmamaliit ng Tsina sa Pilipinas? Naniwala ba sila na kapag malaki ang sukat, natural na susunod ang kalidad? Nagkamali ba sila na magiging pinakamahusay sila sa lahat ng sektor dahil sa mabilis na pag-unlad? Malamang na ganoon. Labis na nalasing ang Tsina sa sarili nilang tagumpay at hindi nila makita ng tama ang lakas ng ibang bansa. Inakala nila na dahil maliit ang Pilipinas, maliit ang sukat ng teknolohiya at sa huli, kaya itong daigin ng Tsina. Ngunit iba ang katotohanan. Ang Pilipinas ay maliit ngunit tumpak, mabagal ngunit tumpak, tahimik ngunit malakas, at ang lakas na iyon ay hindi kayang sirain ng sukat o bilis. Lumapag ang eroplano sa Shanghai. Sinalubong ako ng karaniwang ingay at sikip paglabas ko sa paliparan. Napabuntong hininga ako at naisip, kailan haharapin ng Tsina ang katotohanan? Kailan sila magiging mapagkumbaba at matututo at itatapon ng pagmamataas? At sa panahong dumating iyon, huli na ba? Malalaman ko ang sagot na iyon sa loob ng ilang buwan. Dahil ang pagkakamali ng Tsina ay napakalaki na, hindi na ito maitatago. Makalipas ang isang buwan pagbalik ko mula sa Pilipinas, dumating ang matinding dagok sa aming kumpanya. Ang pinakamalaking automotive parts buyer sa Germany ay nagbigay ng abiso ng kumpletong pagrerepaso sa kontrata. Ang mga dahilan ay malinaw. Hindi naabot ang pamantayan sa kalidad, paulit-ulit na pagkaantala sa paghahatid at pagkawala ng tiwala ng customer. Nagtipon ng emergency board meeting. Ang kapaligiran sa meeting room ay parang libing. Ang lahat ay nakaupo ng seryoso. At sumigaw ang CEO habang hinahampas ang mesa. Bakit nangyayari ito? Ang relasyon na itinayo natin sa loob ng 10 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang buyer sa Germany ay bumubuo ng 30% ng sales natin. Kung mawawala ang kontratang ito, mahaharap ang kumpanya sa matinding krisis. Nagulat ang production team lead nang nanginginig ang boses. Simula nang palitan natin ng gawa sa Tsina ang piyesa ng Pilipinas, laging mataas ang defect rate. Ilang beses na kaming humingi ng pagpapabuti, ngunit hindi nakasabay ang mga supplier sa Tsina. Sa huli, naihatid ang mga depektibong produkto sa customer at huminto pa ang production line nila. Naglabas ng numero ang finance officer. Sa loob ng 6 na buwan, ang pagkalugi dahil sa problema sa kalidad ay lumampas sa 30 milyong yuan. Kung isasama ang gasto sa Rednga, bayad pinsala, at pagbaba ng kredibilidad, mas malaki pa iyon. At kung mawawala pa ang kontrata sa Germany, malaki ang posibilidad na matatapos tayo sa Red ngayong taon. Nagdahilan ng strategy executive. Pansamantalang problema lang ito. Ang mga supplier sa Tsina ay dumadaan sa learning curve. Kung bibigyan lang ng kaunting oras, bubuti ito. Ngunit hinampas ulit ng CEO ang mesa. Wala tayong oras. Agad na kalidad ang kailangan ng customer ngayon. Hindi natin masasabing, maghintay kayo hanggang susunod na taon. Magbigay kayo ng solusyon ngayon. Tumahimik ang meeting room. Walang makapagbigay ng tiyak na solusyon. Alam ng lahat na ang pinakamabilis na solusyon ay ang bumalik sa piyesa na gawa sa Pilipinas. Ngunit iyon ay tila pagtutol sa patakaran ng gobyerno.
Tahimik ako nagtaas ng kamay. Tumingin sa akin ang CEO. Magsalita ka, Marie. Huminga ako ng malalim at sinabi, ibalik natin sa Pilipinas ang mga pangunahing piyesa at panatilihin lang natin ang gawa sa China para sa mga piyesang hindi mahalaga. Hindi tayo maaaring makipagkompromiso sa bahagi na mahalaga ang buhay. Kung mawawala sa atin ang customer, guguho ang kumpanya. Agad na tumuto ng strategy executive. Iyon ay pag-urong. Hindi rin iyon naaayon sa patakaran ng gobyerno. At sa labas, aaminin natin ang pagkabigo. Mariing sumagot ako. Kung hindi natin aaminin ang pagkabigo, mas malaking pagkabigo ang darating. Mawawala sa atin ang buyer sa Germany. Aalis ang iba pang customer. At sa huli, babagsak ang kumpanya. Hindi natin pwedeng sirain ang kumpanya dahil lang sa pride. Nag-isip ang CEO at nagpakita ng pag-aalinlangan. At pagkatapos ng ilang sandali, nagdesisyon siya. Sundin natin ang mungkahi ni Marie. Ibalik natin sa Pilipinas ang mga pangunahing pyesa. Sa labas, ipapaliwanag natin ito bilang quality optimization strategy. Nang gabing iyon, tumawag ako sa partner company sa Pilipinas. Sumagot si Attorney Panganiban. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at humingi ng muling pagsupply ng pyesa. Nanahimik siya ng kaunti at nagsabi, naiintindihan ko, tutulungan namin kayo. Ngunit sa totoo lang, hindi lang ang kumpanya niyo, Marie. Maraming kahilingan ang dumarating mula sa China. Gusto nilang bumalik sa gawa sa Pilipinas. Hindi ako nagulat. Inaasahan ko na iyon. Dahil ang parehong problema ay nangyayari sa buong China. Nagpatuloy si Attorney Panganiban. May limitasyon din ang kapasidad namin sa produksyon, kaya't mahirap tugunan agad ang lahat ng kahilingan. Kailangan naming magdesisyon ng priority. Uunahin namin ang mga kumpanyang nagpapanatili ng pangmatagalang partnership. At pagkatapos, pag-iisipan namin ang iba pang kumpanya. Malinaw ang ibig sabihin ng sinabi niya. Ang mga kumpanyang tumalikod sa Pilipinas at ngayon ay gustong bumalik ay uunahin sa huli. Isang aral na mahirap ibalik ang tiwala kapag nawala ito. Nagmakaawa ako. Wala kaming magawa dahil sa politikal na presyon. Hindi ito desisyon ng kumpanya, kundi pagpilit ng kapaligiran. Kung bibigyan niyo kami ulit ng pagkakataon, titiyakin namin ang pangmatagalang kontrata. Napabuntong hininga si Attorney Panganiban. Naiintindihan ko. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Ngunit aabutin ito ng kaunting oras. Pagbaba ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang night view ng Shanghai ay maliwanag. Ngunit sa likod niyon, may gumuguho. Ang pagmamataas ng China ay nagsisimula ng magbayad ng kapalit. Nang makita ko ang balita sa industriya kinabukasan, hindi lang ito problema ng kumpanya namin. Isang nangungunang electronics manufacturer sa China ang umalis sa smartphone market ng Europa. Ang dahilan ay hindi naabot ang pamantayan sa kaligtasan ng battery. Isang problemang lumitaw matapos palitan ng gawa sa China ang battery management chip na gawa sa Pilipinas. Sa isa pang artikulo, iniulat na nawalan ng proyekto sa Middle East ang pinakamalaking kumpanya ng telecom equipment sa China. Problema sa reliability ng network equipment at ito rin ay lumitaw matapos palitan ng mga pangunahing piyesa mula sa Pilipinas. Gayun din ang semiconductor industry. May balita na kinansela ng isang customer sa Taiwan ang order mula sa isang foundry manufacturer sa China. Bumaba ng husto ang yield matapos palitan ng gawa sa China ang materyales na gawa sa Pilipinas na ginagamit sa proseso. Malinaw ang pattern. Sunod-sunod na nabigo ang mga kumpanya sa China na sumubok na palitan ng mga pangunahing piyesa mula sa Pilipinas at ang epekto ay ang pagkawala ng overseas market. Maaaring ipagmalaki ng China ang self-reliance sa domestic market, ngunit hindi kinikilala ang kalidad sa pandaigdigang market. Pagkatapos ng isang linggo, nagkaroon ng emergency forum ng industriya. Nagtipo ng mga opisyal ng gobyerno, executive ng malalaking kumpanya at eksperto sa pananaliksik. At ang tema ay ang stabilization ng supply chain. Ngunit sa totoo lang, usapan ito tungkol sa kung paano aayusin ang pagkabigo sa pagpapalit ng piyesa ng Pilipinas. May isang opisyal ng gobyerno na umakyat sa podium at nagsabi, ang pagpapaunlad ng sariling teknolohiya ay isang pambansang diskarte at dapat itong ipagpatuloy kahit may panandaliang kahirapan. Ang China ay tiyak na magiging self-reliant sa lahat ng sektor. Ngunit may isang kinatawa ng small to medium enterprise, SME, na nagtaas ng kamay mula sa madla. Hindi lang kami panandali ang nahihirapan, kundi humaharap kami sa panganib na bumagsak. Dahil sa problema sa kalidad, nawalan kami ng dayuhang customer. Bumaba ng kalahati ang sales namin
at hindi na namin mabayaran ng sweldo ng mga empleyado. Harapin niyo ang katotohanan. Tumahimik ang bulwagan. Tumango rin ang mga kinatawan ng iba pang kumpanya. Lahat sila ay nakararanas ng parehong kahirapan. Ngunit matigas ang opisyal ng gobyerno. Hindi magbabago ang pambansang diskarte. Dapat magsikap pa ang mga kumpanya. Mag-invest sa pagpapaunlad ng teknolohiya, itaas ang kalidad, at kamtin ang pandaigdigang kompetisyon. Pagkatapos ng forum, may ilang kinatawan ng kumpanya ang nagtipon sa hallway at nagbulungan. Hindi alam ng gobyerno ang katotohanan. Ang pagpapaunlad ng teknolohiya ay hindi ginagawa sa magdamag. Imposibleng habulin natin sa loob ng ilang taon ang itinayo ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Napangiti ng mapait ang isang kinatawan at sinabi, "Sa huli, gagamitin ulit natin ang palihimang gawa sa Pilipinas." Sinasabing lokal, pero ganoon talaga. Kung hindi, babagsak ang kumpanya. Nalungkot ako nang marinig ko ang sinabing iyon. Ang ipinagmamalaking pangako ng China na palitan ng Pilipinas ay wala na ngayong kabuluhan. Isang kabalintunaan na sa labas ay sumisigaw ng self-reliance. Ngunit sa totoo lang, lalo silang aasa sa Pilipinas. Nang gabing iyon sa kwarto ng hotel, inalala ko ang nagdaang isang taon. Naalala ko ang sarili ko na minamaliit ang Pilipinas nang makita ko ang video ng gulo sa Starbucks. Ang Pilipinas, parang China rin. Magkakatulad lang ang lahat sa Asia. Ganon ang inisip ko. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang Pilipinas ay tahimik ngunit malakas. Maliit ngunit tumpak. Mabagal ngunit tumpak. At ang lakas na iyon ay hindi kayang sirain ng sukat o bilis. Minamaliit ng China ang Pilipinas. Naniwala sila na mananalo sila kapag malaki ang sukat. Makakahabol sila kapag mabilis. At posible ang lahat basta may politikal na kalooban. Ngunit ang kalidad ay hindi ginagawa sa utos lang. Kailangan ito ng oras, know-how, kultura, at sistema. At taglay ng Pilipinas ang lahat ng iyon. Mula sa susunod na buwan, lalo pang lalala ang sitwasyon. Mas maraming kumpanya sa China ang mapapalaya sa overseas market. Mas maraming kontrata ang kakanselahin. At mas maraming kumpanya ang susubok na bumalik sa Pilipinas. Ngunit huli na, mahirap ibalik ang tiwala kapag nawala ito. At hindi rin maghihintay ng walang hanggan ng mga kumpanya sa Pilipinas. Binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang magsulat ng ulat. Ang pamagat ay, ang kapalit ng pagmamaliit sa Pilipinas. Hindi ito ulat para sa kumpanya, kundi personal kong tala. Nais kong itala ang prosesong ito balang araw. Sinimulan ko ang unang pangungusap. Minamaliit ng China ang Pilipinas. At ang pagmamataas na iyon ay nagtutulak sa mga kumpanya sa China patungo sa kapahamakan. Hindi ito problema ng teknolohiya, kundi problema ng saloobin. Ang kapalit ng pagmamataas na hindi matutong maging mapagkumbaba, hindi humaharap sa katotohanan, at hindi kumikilala sa lakas. Sa labas ng bintana, maliwanag pa rin ang ilaw ng Shanghai, ngunit alam ko, may gumuguho ng malaki sa likod ng liwanag na iyon. Makalipas ang 3 buwan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ayon sa inaasahan, at ang manufacturing industry ng China ay nahulog sa isang panic state. Kami ay maswerteng mabilis na bumalik sa gawa sa Pilipinas, kaya't naiwasan namin ang pinakamasamang sitwasyon, ngunit hindi ganoon ang nangyari sa maraming kumpanya. Isang umaga, tinawag ako ng CEO ng kumpanya. "Marie, kailangan mong pumunta ulit sa Pilipinas para sa negosasyon ng pangmatagalang kontrata. Kailangan nating ipakita kung gaano natin kailangan ang partner natin sa Pilipinas." Tumango ako. 1 taon na ang nakalipas. Inakala namin na ang China ang may kalamangan. Ngunit ngayon, ganap na nabaligtad ang sitwasyon. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ang may opsyon na pumili. At ang mga kumpanya sa China ay kailangang magsikap para mapili. Dumating ako sa NAIA ng maagang umaga. 2nd pagbisita ko na ito. Ngunit sanay na ako sa pakiramdam. Ang maayos na paliparan, ang tahimik na mga tao, ang tumpak na mga anunsyo. Ang lahat ng iyon ay nagbigay ng ginhawa. Nag-ayos ako ng bagahe sa hotel at agad akong pumunta sa partner company. Naghihintay si Attorney Panganiban sa lobby, ngunit iba ang ekspresyon niya kaysa dati. 1 taon na ang nakalipas, magalang siya ngunit maingat. Ngunit ngayon, puno siya ng kumpiyansa. Nang pumasok kami sa meeting room, mas marami pang tao ang nakaupo. 6 lahat, kasama ang CEO, Technology Executive, Sales Executive, at Legal Team Lead. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng meeting, kundi isang mahalagang negosasyon. Nagbukas ng bibig ang CEO. "Marie, matagal na tayong hindi nagkita.
Mukhang marami na ring pagbabago sa Chinese market. Kailangan kong maging tapat. Opo, marami na pong pagbabago. Sa totoo lang, nagkamali po kami. Minamaliit namin ang teknolohiya ng Pilipinas at nagkamali kami na inakala naming madali itong mapapalitan. Ang resulta ay kahabag-habag. Tumango ang CEO. Pinanood din namin ang prosesong iyon. Maraming kumpanya sa China ang muling kumontak sa amin. Gustong bumalik sa gawa sa Pilipinas. Ngunit may limitasyon din ang kapasidad namin sa produksyon at kailangan naming magdesisyon ng priority. Ipinakita ng Sales Executive ang slide. Sa loob ng 3 buwan, ang mga inquiry mula sa China ay tumaas ng 300% kumpara sa nakaraang taon. Lahat ay humihingi ng supply ng piyesa mula sa Pilipinas. Inuuna namin ang mga kasalukuyang customer at ang mga bago o bumabalik na customer ay nasa waiting list. Naintindihan ko ang ibig sabihin ng sinabi niya. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay nasa posisyon na ngayon na makapili ng customer. 1 taon na ang nakalipas, maingat pa sila dahil sa takot na mawala ang Chinese market, ngunit ngayon, nabaligtad na ang sitwasyon. Idinagdag ng technology executive. Hindi lang kami tumahimik sa panahong iyon. Pinalawak namin ang production capacity ng 30%, nagdevelop ng bagong teknolohiya, at mas tinaas pa ang pamantayan sa kalidad. Ang defect rate ay bumaba na sa 0.08%. World class na. Nagulat ako nang marinig ko ang numero. Ang 0.2% noong 1 taon ay 0. 0.8% na ngayon. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay hindi humihinto at patuloy na nagbabago. Habang nagmamadaling humabol ang China, mas lumalayo pa ang Pilipinas. Nagsimula ang negosasyon. Nag-alok ako ng pangmatagalang kontrata. Nangako ng dami at nagpakita ng kahandaang makipagnegosasyon sa presyo. Ngunit maingat ang reaksyon ng panig ng Pilipinas, sabi ng legal team lead. Okay ang pangmatagalang kontrata, ngunit mayroon kaming kondisyon. Hindi bababa sa 5 taon ng kontrata, may penalty sa maagang pagkansela at dapat malinaw na itakda ang pamantayan sa kalidad. At ang pinakamahalaga, may garantiya na hindi kayo muling magpapalit sa gawa sa China dahil sa politikal na dahilan. Nag-alinlangan ako ng kaunti. Mahigpit ang kondisyong iyon, lalo na ang huling kondisyon na may posibilidad na sumalungat sa patakaran ng gobyerno ng China. Ngunit wala akong pagpipilian. Kung wala ang gawa sa Pilipinas, hindi makakayanan ng kumpanya namin. Sumasang-ayon po ako. Tatanggapin namin ang mga kondisyon. Gusto talaga namin ng pangmatagalang partnership. Ngumiti ang CEO. Mabuti. Ngunit gusto kong maintindihan nyo. Noong 1 taon, nang umalis sa amin ang maraming kumpanya sa China, nasaktan kami. Ang partner na kasama namin sa loob ng 10 taon ay bigla na lang tumalikod. Kaya't kailangan naming maging maingat ngayon. Mahirap ibalik ang tiwala kapag nasira ito. Yumuko ako. Humihingi po ako ng paumanhin. Nagpabaya kami. Hindi namin tinasa ng tama ang halaga ng teknolohiya ng Pilipinas at nagkamali kaming inakala naming madali itong mapapalitan. Alam na namin ngayon na hindi kami makakakompetensya sa pandaigdigang market kung wala ang partner namin sa Pilipinas. Tumahimik ng sandali ang meeting room at muling nagbukas ng bibig ang CEO. Sige, maniniwala kami sa sinasabi mo, Marie. Ihanda ang kontrata. Ngunit tandaan mo, ito ang huling pagkakataon. Kung aalis kayo ulit sa amin, wala na kayong babalikan. Natapos ang negosasyon at nag-lunch kami ng magkasama. Medyo gumaan ang kapaligiran at maingat na nagtanong si attorney. Panganiban? Sa totoo lang? Ano ang sitwasyon ng China ngayon? Hindi kasi masyadong nakikita sa media. Napabuntong hininga ako at sumagot. Magulo. Sa labas ay ipinagmamalaki ang self-reliance. Ngunit sa totoo lang, maraming kumpanya ang nahihirapan. Nawawala ng overseas market dahil sa problema sa kalidad, nawawala ng tiwala ng customer at bumababa ng husto ang benta. Lalo na ang mga kumpanyang sumubok na palitan ng mga pangunahing piyesa mula sa Pilipinas, sila ang pinakatinamaan. Tumango ang technology executive. Ayon sa inaasahan namin, ang kalidad ay hindi ginagawa sa utos lang. Inabot kami ng 40 taon bago makamit ang level na ito. Itinayo namin ito habang nagpapabuti araw-araw, natututo sa pagkabigo at nagtataas ng pamantayan. Imposibleng habulin iyon sa loob lamang ng ilang taon, idinagdag ng Sales Executive. At sa totoo lang, ang pagkabigo ng China ay naging oportunidad para sa amin. Muling nasuri ang halaga ng teknolohiya ng Pilipinas at kumalat ang pagkilala na hindi ito madaling mapalitan kaya't sumabog ang demand para sa aming produkto.
Nasa posisyon na kami ngayon na makapili ng customer. Nalungkot ako nang marinig ko ang sinabing iyon. Ang pagmamataas ng China ay lalo pang nagpataas sa posisyon ng Pilipinas. Sinubukan nilang puwersahin ng Pilipinas ngunit lalo lang nilang pinalakas ito. Pagkatapos, binisita ko ulit ang factory. Pagkatapos ng 1 taon, malinaw ang pagbabago. Pinalawak ang production line. Nag-install ng bagong kagamitan at mukhang mas dumami pa ang mga empleyado. Ginawa ng mga kumpanya sa Pilipinas ang krisis bilang oportunidad. Ang quality control manager na nakita ko sa quality control room ay nagpaliwanag ng may pagmamalaki. Nag-install kami kamakailan ng AI-powered quality inspection system. Nakikita na rin ang mga maliliit na depekto na mahirap makita ng mata ng tao. Dahil dito, lalo pang bumaba ang defect rate at ang customer satisfaction ay nasa all-time high. Habang pinapanood ko ang sistema, naisip ko, ito ang lakas ng Pilipinas. Ang patuloy na pagbabago nang hindi nakukontento. Ang pagsisikap na ibaba pa sa 0.08% ang defect rate kahit nakahanga-hanga na ang 0.2%. Ang saloobin ng patuloy na pag-usad patungo sa perpekto. Sa kotse pabalik sa Maynila, sinabi ni Attorney Panganiban, "Marie, sa totoo lang, naaalala mo ba noong una tayong nagkita 1 taon na ang nakalipas? Noong panahong iyon, lumalabas ang balita na papalitan ng China ang Pilipinas. Nag-alala ako ng lihim. Posible ba talaga? Baka maiwan kami." Nagulat akong nagtanong. "Talaga po? Mukha po kayong puno ng kumpiyansa noong panahong iyon." Tumawa si Attorney Panganiban. "Kailangan naming ipakita ang kumpiyansa sa labas. Ngunit sa loob, nag-alala ako. Nakakatakot ang bilis ng China. Ngunit makalipas ang 1 taon, mukhang wala lang ang pag-aalala ko. Kinumpirma namin na ang kalidad ay hindi kayang talunin ng bilis." Tumango ako. "Tama po kayo. Mabilis ang China. Ngunit tumpak ang Pilipinas. Malaki ang China. Ngunit tumpak ang Pilipinas. At sa huli, pinili ng market ang kalidad." Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang laptop at itinala ang mga pangyayari sa araw na iyon. Ang pamagat ay ang tahimik na tagumpay ng Pilipinas. Hindi nagmalaki ang Pilipinas. Kahit hinamon ng China, hindi sila tumutol. Kahit minamaliit, hindi sila nagalit. Tahimik lang nilang ginawa ang trabaho nila. Tinaas ang kalidad, nag-develop ng teknolohiya, at pinasaya ang customer. At sa paglipas ng panahon, lumabas ang katotohanan. Hindi madaling palitan ng Pilipinas. Hindi ito tagumpay na nakuha sa sandata. Tagumpay ito na nakuha sa teknolohiya, kalidad, at tiwala. Hindi ito marangya. Ngunit tiyak, hindi ito maingay. Ngunit malakas. Pinatunayan ng Pilipinas sa mundo na mananalo ka kahit maliit. Mananalo ka kahit tumpak. At mananalo ka kahit tahimik basta mahusay ka. Sa labas ng bintana, makikita ang night view ng Maynila. Hindi marangya, ngunit matatag. Hindi maingay, ngunit masigla. Hindi malaki, ngunit kumpleto. Naiintindihan ko na ngayon kung paano mapapahanga ng bansang ito ang mundo. Sa eroplano pabalik sa Shanghai kinabukasan, nag-isip ako, ano ang mangyayari sa China ngayon? Magpapatuloy ba sila sa pagmamataas o magiging mapagkumbaba at matututo? Paano magbabago ang relasyon nila sa Pilipinas? Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang maaaring baliwalain. Maliit ngunit malakas. Tahimik ngunit may impluwensiya. Mabagal ngunit matibay. At ang halaga na iyon ay nagsisimula ng kilalanin ng mundo. Makalipas ang 1 buwan, pagbalik ko sa Shanghai, nakabawi na ang kumpanya namin dahil sa pangmatagalang kontrata sa Pilipinas. Ngunit magulo pa rin ang buong industriya. Ang mga kumpanyang hindi nakabalik sa gawa sa Pilipinas ay patuloy na nahihirapan at lalo pang lumalaki ang epekto. Isang hapon, nagkaroon ng emergency meeting ng industriya. Nagigting ang lahat dahil sa balita na may direktang dadalo na opisyal ng gobyerno. Nagtipon sa meeting room ang mga CEO ng mga pangunahing tagagawa at mabigat ang kapaligiran. Umakyat sa podyum ang opisyal ng gobyerno at nagsimulang magsalita. Seryoso naming tinatanggap ang kasalukuyang sitwasyon. Maraming kumpanyang nahihirapan sa overseas market. Bumababa ang export at humihina ang internasyonal na kompetisyon. Kailangan nating lutasin ang problemang ito. Isang CEO ang nagtaas ng kamay at nagsalita. Malinaw ang ugat ng problema. Sinubukan naming palitan agad ang mga pangunahing pyesa mula sa Pilipinas. Kahit hindi pa handa ang teknolohiya namin,
Napilitan kaming magpalit dahil sa politikal na presyon. Ang resulta ay kahabag-habag. Nagpatuloy ang isa pang CEO. Nawalan ng kumpanya namin ng customer sa Europa. Ang tiwala na itinayo sa loob ng 10 taon ay gumuho sa loob ng 1 taon. Isa lang ang dahilan, kalidad. Noong ginagamit namin ang piyesa ng Pilipinas, walang problema. Ngunit nang palitan namin ang gawa sa China, tumaas ng 10 beses ang defect rate. Tumahimik ang meeting room. Lahat sila ay nakararanas ng parehong karanasan. Tumigas ang ekspresyon ng opisyal ng gobyerno. Kung gayon, ano ang solusyon? Gusto ba nating umasa ulit sa Pilipinas? Iyon ay labag sa patakaran ng self-reliance. Maingat na nagsalita ang isang technical expert. Ang self-reliance ay magandang layunin. Ngunit kailangan natin ng realistic roadmap. Imposibleng habulin natin sa loob ng 5 taon ang teknolohiya na itinayo ng Pilipinas sa loob ng 40 taon. Dapat tayong lumapit ng paunti-unti. Sa kasalukuyan, makipagtulungan tayo sa Pilipinas habang daan-daan nating pinauunlad ang sarili nating teknolohiya. Sumang-ayon ng isa pang eksperto. At sa totoo lang, dapat nating aminin, masyado nating minamaliit ang Pilipinas. Inakala natin na madali itong mahahabol dahil maliit ang bansa at maliit ang sukat. Ngunit ang lakas ng Pilipinas ay hindi sa sukat, kundi sa kalidad. Ang pagbaliwala rito ang pagkakamali natin. Tumahimik ang meeting room. Alam ng lahat ang katotohanan ng sinabing iyon, ngunit hindi madaling aminin ng hayagan. Dahil ito ay may kinalaman sa pride ng China, nag-isip ng kaunti ang opisyal ng gobyerno at nagsabi, "Naiintindihan ko." Muling pag-aaralan namin ang patakaran. Ngunit sa labas, dapat nating panatilihin ang tono ng self-reliance. Ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ay ipapaliwanag bilang strategic partnership at ipapaliwanag bilang gradual self-reliance. Napabuntong hininga ang mga CEO. Sa wakas, nagkaroon na sila ng excuse para makipagtulungan ulit sa Pilipinas. Ngunit nalungkot ako. Hindi ba't inaayos lang nila ang facade ng hindi inaamin ang pagkabigo? Pagkatapos ng meeting, nagtipon ng ilang CEO sa hallway at nag-usap. Bulong ng isa. Sa huli, yumuko ulit tayo sa Pilipinas. Nakakahiya kapag iniisip ko kung gaano tayo kayabang noong 1 taon. Sumang-ayon ng isa pa. Oo, binaliwala natin ang Pilipinas. Inakala nating maliit at mahina silang bansa. Ngunit sa totoo lang, maliit sila ngunit malakas. Tahimik ngunit may impluwensiya. Habang pilit nating idinadaan sa sukat, kinumbinsi nila ang mundo sa pamamagitan ng kalidad. Tumango ako habang nakikinig sa usapang iyon. 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Naalala ko ang sarili ko na minamaliit ang Pilipinas nang makita ko ang video ng gulo sa Starbucks sa Pilipinas. Noong panahong iyon, nagkamali rin ako. Hinusgahan ko ang buong bansa sa isang pangyayari. Nakalimutan ko ang esensya sa pamamagitan ng panlabas. At nagbataas akong nagtasa. Ngunit nang maranasan ko ng personal ang Pilipinas, napagtanto ko, ang isang gulo ay hindi kumakatawan sa esensya ng isang bansa. Sa halip, ang paraan ng pagtugon sa gulo, ang sistema ng pagpapanatili ng kaayusan, at ang kultura ng pagtatanggol sa kalidad ang tunay na lakas ng bansa. Kinabukasan, nagpadala ako ng email sa partner company sa Pilipinas. Ipinaalam ko ang balita na muling nag-aaral ng patakaran ng gobyerno ng China at marami pang kumpanya sa China ang magnanais na pakikipagtulungan sa Pilipinas. At idinagdag ko rin ang personal kong damdamin. Nang una akong bumisita sa Pilipinas 1 taon at kalahati na ang nakalipas, puno ako ng pagpapalagay. Ngunit iba na ngayon. Naiintindihan ko na ang tunay na halaga ng Pilipinas at napagtanto ko kung bakit hindi ito madaling mapalitan. Ang pagmamaliit ng China sa Pilipinas ay isang malaking pagkakamali at nagbabayad kami ng mahal na kapalit. Iginagalang ko na ngayon ang Pilipinas. Pagkatapos kong ipadala ang email, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang bayan ng Shanghai ay abala pa rin. Ang mga tao ay nagmamadali at ang lungsod ay patuloy na lumalaki. Ngunit alam ko, hindi sapat ang bilis, ang kalidad, tiwala at sustainability ang kasabay ng tunay na tagumpay. Nang gabing iyon, matagal na kaming hindi nagkita ng mga kaibigan ko sa kolehiyo. Lahat sila ay nagtatrabaho sa iba't ibang sektor at nagtanong ang isa kong kaibigan. Nabalitaan kong kahanga-hanga ang Pilipinas ngayon. Totoo ba? Tumango ako. Totoo, hindi ko rin alam noong una. Ngunit nang maranasan ko ng personal, talagang kahanga-hanga silang bansa. Maliit ngunit malakas, tahimik ngunit maimpluwensiya,
Mabagal ngunit tumpak. Masyado nating minamaliit ang Pilipinas. Nagtanong ang isa pang kaibigan. Kung gayon, hindi na makakahabol ang China sa Pilipinas? Nag-isip ako ng kaunti at sumagot. Makakahabol, ngunit kailangan ng oras. At ang mas mahalaga, dapat matutunan ang paraan ng Pilipinas. Ang kalidad kaysa sa bilis. Ang katumpakan kaysa sa sukat. Ang matatag na pag-unlad kaysa sa mabilis na paglago. Kung hindi natin tatanggapin iyon at magmamataas tayo dahil malaki at mabilis tayo, hindi natin malalampasan ang Pilipinas. Tahimik na tumango ang mga kaibigan ko. Alam ng lahat ang hirap ng Chinese manufacturing kamakailan. Idinagdag ko sa huli at dapat nating malaman. Habang nagkakamali tayo, hindi huminto ang Pilipinas. Nagpatuloy sila sa pagbabago, pagpapabuti at pag-usad. Kaya't kahit magsimula tayo ngayon, malayo na ang naabot ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Sa daan pa uwi, inalala ko ang nagdaang 1.5 taon. Kung paanong ang pagkakamaling nagsimula sa gulo sa Starbucks sa Pilipinas ay nauwi sa isang malaking estratehikong pagkakamali ng China. Kung gaano kalaki ang kapalit ng pagmamaliit sa isang bansa at kung gaano karaming natutunan ko sa prosesong iyon. Alam ko na ngayon na ang tunay na lakas ng bansa ay hindi sa laki o bilis, ang kalidad, tiwala at sustainability ang tunay na lakas. At ang Pilipinas ay isang bansang may lakas na iyon. Makalipas ang 5 buwan, 5 beses ko nang bumibisita sa Pilipinas ngayon. Hindi ito business trip, kundi personal na biyahe. Gusto kong mas maintindihan pa ang bansa habang naglalakad sa bayan ng Maynila. Naalala ko ang unang pagbisita ko, 2 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, puno ako ng pagpapalagay. Magulo at maingay rin ang Pilipinas. Tulad ng China. Magkakatulad lang ang lahat sa Asia. Ngunit iba na ngayon. Naiintindihan ko na ang tunay na halaga ng Pilipinas at napagtanto ko kung bakit kinikilala ang bansang ito sa mundo. Umupo ako sa isang cafe at binuksan ang laptop. Inaayos ko ang mga tala ko sa loob ng 2 taon. Ang pamagatay, ang buong mukha ng dakilang pag-atake ng Pilipinas. Hindi lang ito business report, kundi tala ng personal kong pagkatuto. Binasa ko ulit ang unang pangungusap. 2 taon na ang nakalipas, minamaliit ko ang Pilipinas. At hindi lang ako ang nagkamali, ang buong Sina ay nagkamali. Inakala naming madali itong mapapalitan dahil maliit at tahimik ang Pilipinas. Ngunit nagkamali kami. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang mga taong maayos na naglalakad sa bayan. Naghihintay ng ilaw sa pedestrian lane, pumipila sa bus, at tahimik na nag-uusap. Ang lahat ng iyon ay hindi na mukhang espesyal. Normal na araw-araw na lang. Ngunit alam ko na ngayon kung gaano kalaki ang lakas ng normal na iyon. Nagpatuloy ako sa pagsulat sa laptop. Ang dakilang pag-atake ng Pilipinas ay isang digmaan na walang putok ng baril. Digmaan na nilabanan ng kalidad, hindi ng sandata, ng tiwala, hindi ng banta, ng pagkumbinsi, hindi ng pagpilit, at nanalo ang Pilipinas. Tahimik, tiyak, at walang duda na nanalo. Ang balita kamakailan ay nagpapatunay sa tagumpay na iyon. Balita tungkol sa patuloy na pagpapalawak ng market share ng mga kumpanya ng semiconductor sa Pilipinas sa pandaigdigang market. Ulat tungkol sa battery ng Pilipinas na nagiging standard ng mga electric vehicle sa buong mundo. Artikulo tungkol sa pagiging popular ng defense equipment ng Pilipinas sa Middle East at Europa. Lumalabas din ang pagsusuri na nangunguna ang medical technology ng Pilipinas sa Asian market. Sa kabilang banda, patuloy na nahihirapan ang mga kumpanya sa China. Patuloy na bumababa ang market share sa overseas market. Paulit-ulit ang problema sa kalidad at hindi nila maibalik ang tiwala. Ang agwat sa Pilipinas ay hindi lumiit, kundi lumayo pa. Nagdagdag ako ng isa pang pangungusap. Ang 2 taon na pagmamaliit ng China sa Pilipinas ay naging oportunidad para sa Pilipinas habang nagkakamali ang kakompetensya. Lalo pang lumakas ang Pilipinas. Habang pinupuna, tinaas ang kalidad. Habang hinahamon, pinatibay ang posisyon. Ito ang tunay na dakilang pag-atake. Nagring ang telepono ko. Text message mula kay attorney. Panganiban, may oras ka ba ngayong gabi para maghapunan? Hindi opisyal na salo-salo. Masaya akong pumayag. Nagkita kami sa isang restaurant sa Maynila ng alas 7 ng gabi at kasama ni attorney. Panganiban ng 2 pang executive ng kumpanya sa Pilipinas. Lahat sila ay nakilala ko sa mga meeting noon. Nag-usap kami ng magaan habang naghahapunan. Tumawa ang isa sa mga executive at nagsabi, "Marie,
Sanay na sanay ka na sa Pilipinas ano? Parang iba ka kaysa noong una kang dumating. Tumawa ako at sumagot. Opo, puno ako ng pagpapalagay noong una akong dumating. Inakala kong magulo rin ang Pilipinas, tulad ng Tsina. Ngunit alam ko na ngayon ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nagtanong si attorney. Panganiban. Kumusta ang Tsina ngayon? Bumuti ba ang sitwasyon? Sumagot ako ng tapat. Dahan-dahan itong bumubuti, ngunit mahirap pa rin ang sitwasyon. Maraming kumpanya ang muling nakikipagtulungan sa Pilipinas. At binago na rin ng gobyerno ang patakaran. Ngunit hindi madaling bawiin ang nawalang oras at tiwala. Ang mas mahalaga, alam na ng lahat ngayon na hindi madaling palitan ang Pilipinas. Maingat na nagtanong ang isa pang executive. Ano ang pananaw mo sa sitwasyong ito bilang isang eksperto sa Chinese strategy? Nag-isip ako ng kaunti at sumagot. Sa totoo lang, nasaktan ng pride ko noong una. Naniwala akong mas malaki at mas malakas ang Tsina kaysa sa Pilipinas. At ayokong aminin na natalo kami sa kalidad. Ngunit iba na ngayon. Hindi ito problema ng pride, kundi problema ng katotohanan. Katotohanan na mas mahusay ang Pilipinas at mas kapakipakinabang para sa Tsina na aminin ito at matuto. Tumango si Attorney Panganiban. Mahalaga ang saloobing iyan. Sa totoo lang. Marami rin kaming dapat matutunan. Ang bilis, sukat at market sense ng Tsina ay talagang kahanga-hanga kung magtutulungan tayo at mag-aaralan ng isa't isa. Lalo pang lalakas ang dalawang bansa. Pagkatapos kumain, paglabas namin, nakita ko ang night view ng Maynila. Tahimik na umaagos ang ilog. Mahinang kumikinang ang mga gusali at payapang nabubuhay ang lungsod. Hindi marangya, ngunit maganda. Hindi maingay, ngunit may buhay. Hindi malaki, ngunit kumpleto. Nang makita ko ang tanawing iyon, napagtanto ko, ito ang Pilipinas. Isang bansang hindi nagpaparinig ngunit malakas. Hindi nagmamalaki ngunit mahusay. At hindi nag-uutos ngunit nagpapatunay. Isang bansang may halaga na kinikilala ng mundo. Kinikilala ng market. At pinatutunayan ng oras. Kinabukasan, habang patungo ko sa NAIA, nakipag-usap ako sa taxi driver. Nagtanong ang driver, "Kumusta po ang Pilipinas?" Buong puso akong sumagot. Sunod-sunod ang sorpresa. Noong una, inakala kong maliit lang na bansa. Ngunit alam ko na ngayon, hindi mahalaga ang laki. Ang Pilipinas ay maliit ngunit tumpak. Tahimik ngunit may impluwensiya. Mabagal ngunit matibay. Hindi ko malilimutan ang dakilang pag-atake ng Pilipinas na nakita ko. Tumawa ang driver at sumagot. "Salamat po. Nagsisikap din po kami. Hindi po kami perpekto pero umiling ako. Hindi po. Kitang-kita po ang pagsisikap ninyong lumapit sa perpekto. Iyan po ang lakas ng Pilipinas." Pagdating ko sa paliparan at habang nagpapa-check-in, inalala ko ang nagdaang 2 taon. Kung paanong ang pagkakamaling nagsimula sa gulo sa Starbucks sa Pilipinas ay ganap na nagbago. Kung paanong ang pagmamaliit ay naging paggalang. Kung paanong ang pagpapalagay ay naging pag-unawa. Sumakay ako sa eroplano at itinala ang huling tala. Nasaksihan ko ang dakilang pag-atake ng Pilipinas. Hindi ito militar na tagumpay. Tagumpay ito na nakamit sa teknolohiya, kalidad at tiwala. Ginawa ng Pilipinas ang krisis na nilikha ng Tsina bilang oportunidad. Ginawa ang hamon bilang pagkain para sa pag-unlad. At ginawa ang pagpuna bilang motibasyon para magpatunay. 2 taon na ang nakalipas. Hindi ko kilala ang Pilipinas. Ngunit alam ko na ngayon, ang Pilipinas ay isang bansang tahimik na naghahanda, tahimik na nagsasagawa, at tiyak na nagpapatunay. Isang bansang gumagawa ng lahat ng makakaya, kahit walang nakatingin, nagtatanggol sa kalidad kahit hindi kinikilala, at hindi natitinag kahit may krisis. Nagtatrabaho ako sa Tsina. Ngunit mula ngayon, ang Pilipinas na ang gagawin kong pamantayan. Kapag may tinatasa, pumipili, nagpapasya, magtatanong ako, ano ang gagawin ng Pilipinas? At ang pamantayang iyon ang magpapalago sa akin bilang isang mas mahusay na eksperto. Ang dakilang pag-atake ng Pilipinas, nasaksihan ko ang sentro nito. At nagpabago sa buhay ko ang karanasang iyon. Lumipad ang eroplano. Sa labas ng bintana, unti-unting lumiliit ang Maynila. Ngunit sa puso ko, lalo pang lumalaki ang Pilipinas. Maliit ngunit dakilang bansa, tahimik ngunit malakas na bansa, Pilipinas. Alam ko na ngayon ang tunay na halaga ng bansang iyon.